Welcome guys to our Arduino Part 1 tutorial. Siyempre Tagalog para mas madali nating maintindihan. Ang unang lesson natin is all about LED blinking. Ito ang pinakaunang tutorial natin. So mag-umpisa tayo lahat sa pinaka-basic at sa pinaka-umpisa para maintindihan ng lahat, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang dyan sa Arduino at walang mga background din sa electronics. So, welcome. Umpisahan natin ngayon sa circuit connections. Okay, so para po sa ating circuit connections, kung makikita nyo, itong board na to, ito ang Arduino Nano. Arduino Nano ang ginagamit natin sa ngayon. Meron akong nakakonect na wire or cable dito sa gilid. Itong cable na to is papunta sa USB port ng laptop. So, kinoconnect natin siya sa laptop para masuplayan siya ng voltahe. Yung laptop, nagpo-produce siya or nagpo-provide siya ng 5 volts dito sa ating Arduino. Then, yung Arduino rin natin is kayang mag-supply ng 5 volts sa ating circuit. So, hanggang 5 volts lang ang kaya ni Arduino Nano. So, maraming mga connections dito sa Nano. Makikita mo dito, may label naman siya nakalagay. D12, D11, D10, D9. So, sa ngayon, umpisahan natin na gamitin mo na yung mga D. Ibig sabihin ng D is digital kasi dito sa kabila is analog. So, dito muna tayo sa digital para pinaka-basic tayo. Makikita mo rin na meron nakalagay dyan na ground, VN, plus 5 volts. So, marami. So, gagamitin natin yung mga pag tumatagal na yung ating mga video. So, sa ngayon, basic muna tayo para sa mga baguhan at maintindihan nila yung lahat. So, sa LED blinking, gamit lang tayo ng dalawang pin sa digital. Ang ginamit ko is D5 and D7. Sa D5, kinonect ko yung resistor na 180 ohms. Then, kinonect ko doon si LED going sa ground ng breadboard. Then, sa green naman, gumamit ako ng 150 ohms, kinonect ko sa D7 ng Arduino, papunta sa LED, and then to the ground ng breadboard. Paano nagkaroon ng supply na ground yung breadboard? Kinonect ko yung ground ng Arduino sa breadboard. So, dito siya kumuha ng supply ng ground. Meaning, yung D5 and D7, sila yung positive volts. Then, yung ground is from Arduino to breadboard. Kaya kung i-connect mo yung LED mo, dapat yung positive ang nakakonect sa dulo ng resistor para yung negative side ang nakakonect sa ground ng breadboard. So, ganun lang kasimple yung circuit connection natin. Susuplayan lang yan ng 5 volts yung LED. Okay? So, now punta tayo sa pagko-code. Okay, so coding na tayo. Sa pagko-code, gagamit tayo ng application ng Arduino. Ang itsura niya is like this thing, Arduino IDE. So, kung nag-umpisa pa lang kayo sa paggamit ng Arduino at wala pa kayo nun, punta lang kayo sa internet. Puntahan nyo yung website ng Arduino. Oops. Arduino.cc. Then, click on software, downloads. Then, makikita nyo dito yung iba't ibang choices, kung ano ang ginagamit mong Windows. Siyempre, dun ka kung anong ginagamit mo. Ako, ginagamit ko is Windows 10, Windows 10 dito. So, I click this one. Then, just download. So, free application to. So, walang bayad. Unless you want to contribute, then get. Hindi ko na i-download kasi meron na ako. So, get and then magpo-proceed na siya sa pag-download and installing. So, default lang naman lahat. So, madali lang. Pag na-download mo na siya, magkakaroon ka na nito. So, dito tayo nagko-code. Dito tayo nag-sketch. Umpisa natin sa pinaka-blank para mas maintindihan. Kung meron kang background sa
C language like C++ or Java, mas madali kang makapag-code kasi same logic, same concept. Ang pagkakaiba lang is yung mga function names na gagamitin kasi merong sariling language ang Arduino. So, malalaman din natin yan. So, umpisa natin sa lahat. Pag binuksan mo ang sketch ng Arduino, dalawa lang yan. Isang void setup at isang void loop. Ano yung void setup? So, from the word setup, diyan mo isusulat or i-code lahat kung anong setup ang ginawa mo sa circuit mo. Siyempre, hindi naman alam yun ng Arduino sketch mo kung anong ginawa mo sa circuit mo. Kailangan mong ilagay dito. Kung sinet mo ba siya as input, sinet mo siya as output, kung ito bang ginamit mong components, kung ano man yung setup na ginawa mo. So, diyan mo ilalagay. Once na na-setup mo, pupunta ka naman ngayon sa loop. Ano naman si loop? Si loop yung pinaka-main program mo. Yan yung diyan mo i-code yung lahat na gusto mo mangyari sa Arduino mo. Kung anong ilalagay mo na program sa loop mo, yan yung magpapaulit-ulit na maglo-loop or mag-execute sa Arduino. Non-stop yan forever. Then, dito naman sa setup, sabi nga dito, put your setup code here to run once. So, isang beses lang yan magra-run, then tapos na. Then sa loop, paulit-ulit yan. Loop, ulit ng ulit, ulit ng ulit. So, para mas maintindihan, let's try na ipakita ko sa inyo yung code na ginamit ko dito mismo sa pinapakita ko ngayon sa inyo na nag-blinking ng LED. Ang ginamit ko dyan is ito. So, mamaya na itong sa taas. Umpisa natin sa setup. Anong nilagay ko sa setup? Gumamit ako ng function name na pin mode. Gagamitin mo ang function name na pin mode kung gusto mong mag-set ng kahit anong ginamit mong component as output or input. Dito sa setup na ginawa ko, ang red LED na word is variable. Ibig sabihin, pwede mo siyang palitan. Gusto mong gawin lang na LED, R, or yung green LED, GLED, kahit ano, pwede mong pangalanan ng kahit anong gusto mo. Sabi mo, LED1, LED2, bahala ka. So ako, pinili ko is red LED, then green LED, comma, then isa-set mo siya kung input or output. Sa circuit natin, nakaset siya as output. Output kasi siya yung magpapakita ng output ng program natin kung mag-on or mag-off. Ang input, siya yung mag-i-input or maglalagay ng command sa circuit natin. For example, switch. So, yung switch, kapag pinindot ko, mag-on. Pag pinindot ko, mag-off. So, ako yung nag-uutos. So, ibig sabihin yun ng input. So, LED is output kasi siya yung nagpapakita, siya na yung resulta ng program natin. So, nakakonect din siya sa digital pin ng Arduino natin. So, paano ma-recognize ni Arduino ngayon kung sino si red LED at si green LED? Para ma-recognize niya, kailangan natin siya i-define dito sa taas. So, ang ginamit ko is define a word, then red LED, ito yung variable. Kailangan, yung define is function name. So, fix yan. Yan talagang gagamitin mo pag gusto mo mag-define ng kahit anong components mo. So, define, red LED, dinefine ko yung red LED ko, then may 5. Ano yung 5? 5 is yung kung saan ko kinonect yung red LED ko sa Arduino. Kinonect ko siya sa digital pin 5, kaya nilagay ko 5. So, dinefine ko red LED connected sa pin 5. Then, ganun din sa kabila, dinefine ko si green LED ko connected sa pin 7. Kaya nung nilagay ko siya ngayon sa setup na pin mode, sabi ko, pin mode, red LED. Alam na ngayon ni Arduino na, ang red LED to, kilala ko to kasi dinefine na niya dito sa unahan. At sinabi rin niya na na-connect sa 5. Okay na ako dyan. Kumbaga, naintindihan na yan ni Arduino. Then, sinet mo siya as output. Okay? So, tapos na tong umpisa. Punta ngayon tayo sa loop. Loop yung pinaka-main program mo. So, dito, ang function name na gagamitin natin is digital write. Remember na ang ginamit natin
na pin ay D5 and D7. Ibig sabihin ng D is digital. Kaya ang ginamit natin is digital write. So, pag tumagal na yung ating mga tutorial, makakarating din tayo sa mga susunod na topic. Madidiscuss din natin doon yung mga A naman, yung nasa kabilang side dito. Yan naman yung mga analog. So, sa susunod na mga tutorial yon. So, sa ngayon, sa basic muna tayo. So, digital, digital write. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, pag gumamit ka ng digital write, parang kino-command mo ngayon yung circuit mo or kino-command mo ngayon kung sino man si variable mo. Dito si red LED. Kung anong gusto mong mangyari sa kanya. Nakalagay dito high. Ano ibig sabihin ng high? Ibig sabihin ng high is 1. What is 1? 5 volts, di ba? So, ibig sabihin nun, susuplayan mo ng 5 volts si red LED. Anong mangyayari pag may supply ng 5 volts si red LED? Naka-on siya, di ba? So, ibig sabihin dito, sa unang line, digital write, inutusan ko si red LED na mag-on. Then, sa pangalawang line, inutusan ko naman si green LED na mag-on din. So, ibig sabihin, itong dalawa, naka-on. So, subukan muna nating tanggalin yung iba na nasa program. Okay, i-command ko, ganyan ko lang para mawala muna siya, no? So, ang nasa loop natin ngayon, ang natira na lang is dalawang digital write. Lahat ng naka-comment, ibig sabihin yan is wala siya, tanggal siya, hindi siya nare-read. So, ang nare-read na lang niya ngayon is si red LED at si green LED high. So, ibig sabihin dapat naka-on lang silang dalawa. So, subukan natin i-upload. Ito yung verify, kung gusto mo i-check kung may mga mali ka sa code mo. Pag pinindot mo yan, lalabas kung, minsan sasabihin niya error. Kung may error ka, lalabas kung saan yung error mo. May nakalimutan kang parenthesis or semicolon. Sasabihin naman niya sa'yo eh. Then, pag done compiling, ibig sabihin no errors ka na. Then, upload. Ibig sabihin, ina-upload ko na ngayon siya, yung program, sa Arduino. Sabi niya, done uploading. Ano nangyari sa LED? Naka-on parehas. Diba? Kasi, ang nasa program natin, high lang sila parehas. Paano ngayon kung meron ding low? Ano ibig sabihin nun? Mamamatay sila. So, on and off. Kung makikita mo sa program mo dito, digital write, red LED low, green LED low, ibig sabihin, dito sa part na to, so i-on na natin ha, dito sa part na to, naka-off na yung dalawang LED. Ngayon, bakit tayo gagamit ng delay? Kasi, ang sabi niya, sige, i-on ko yung dalawang LED mo. Gano'ng katagal? Siyempre, sabihan mo naman siya, gano'ng katagal ba siya mag-on bago siya mag-off? So, sabi ko dito, delay 200. Ano yung 200? That's milliseconds. So, milliseconds ang nakakount dito sa delay ng Arduino. Pag gusto mo 1 second, ang ilalagay mo dyan is 1,000. So, ginamit ko lang is 200, meaning 200 millisecond. Mas mabilis siya sa isang segundo. Ang ibig sabihin nito ngayon, yung digital write, mag-o-on ang dalawang resistor, kasi sabi nila high parehas, ng 200 milliseconds. After ng 200 milliseconds, mag-o-off naman sila dahil low ng 200 milliseconds ulit. Then, balik na naman, ikot, hanggang loop lang siya forever. So, on-off lang siya forever. Kasi yun yung nasa program natin. So, try natin i-compile, i-upload. Okay. So, nagbi-blink lang siya. On-off, 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 on-off. So, para mas makita mo ng mas maliwanag, subukan nating bagalan ng delay. 1,000. 1,000. Ilan nga bang 1,000? 1 second. Okay? So, upload natin ulit. On, off, on, off. Mas bumagal kasi 1 second na siya. Ibig sabihin, 1 second naka-on, 1 second naka-off, 1 second naka-on, 1 second naka-off. So, yun yung kinomand mo sa kanya. Kaya yun ang ginagawa niya ngayon.
Ano pa ang puwedeng gawin? Gusto niyong gawin nating alternate yung on and off nila? So, kung gusto niyong alternate naman, sa unang 1 second, sabihin natin yung red LED naka-on, pero gusto ko naka-off yung green. So, anong lalagyan natin? Low. Sabihin, mag-o-on ang red, off ang green in 1 second. Then, magpapalit na yon in another second. So, dito naman gawin nating high. So, dito naman, mag-o-off yung red, mag-o-on yung green. Compile natin. On, off, on, off, on, off, then alternate sila. Diba? So, ganun lang yun. Kung gusto nyo mas paglaruan nyo lang yung program, makikita nyo naman kung anong resulta. Then, kung may mali kayo sa code, pag verify nyo naman, lalabas dito, may error ka. For example, this one, alisin ko yung semicolon. Yun, verify ko. Sabi niya, expected semicolon before curly brackets. So, ito si curly bracket. Dapat daw meron munang semicolon dito. Sasabihin naman niya kung anong error mo. Verify mo ulit. Okay na. Done compiling. Ibig sabihin, no error. Pwede mo ngayon i-upload. So, ganun lang kasimple, guys. So, sa ngayon, yun muna ang ating topic. Sa susunod, dadagdagan natin ng iba yung circuit natin para magamit din natin yung ibang pins. And then, explain pa natin ng mas maigi yung pagko-code para unti-unti nasasanay at natututo tayo sa pagko-code. Pagdating sa coding, guys, practice lang talaga kasi medyo mahirap siya habang tumatagal. Kaya kailangan mag-practice na mag-practice. Kung tututukan nyo tong video tutorial na to, so since nasa basic pa lang tayo, makakarating tayo hanggang sa pinakamalalim. Kung susundan nyo lang yung video natin, dadaan natin sa susunod na mga tutorial. Okay? So, makarating pa tayo sa iba't ibang topic like tutorial ng paggamit ng registers or USART, communication, serial communication, pero gagamit tayo lahat ng sketch ng coding ng Arduino. So, madali lang siya. Basta masundan mo lang yung umpisa at maintindihan mo lahat. Maintindihan natin yan. So, thank you guys for watching. Please subscribe naman po sa channel natin para mas maging maayos naman po tayo at magkita-kita tayo palagi. Salamat!